We praise holy, holy. We praise goodness and mercy. Gapati kamo nga kung insakto ang imo ginatuuhan, insakto man ang imo nga pagpangabuhi. Right believing will always result in right living. Halimbawa, kung nagapati ikaw nga ang Dios maayo, then magaresulta ina sa imo nga kabuhi, nga mangin maayo ka man nga tawo, because maayo imo nga Dios. Pero kung gapati ikaw nga ang Dios is cruel, anong resulta sa aton? We will also be cruel sa iban nga mga taho. Te kaya ang nagtuga sa aton malain, malaot. Now, diri kita sa aton nga theme sa bulan sang April and subong May na subong, and same gyapon aton nga tema, God's message to the 7 churches. And ang aton nga text diri sa gyapon sa Revelation chapter 2 verses 18 through 21. Magatindog kita liwat. Basahon naton ang aton nga text. Revelation chapter 2, 18 through 21. Basahon abi naton sang bulos-bulos, ako magauna. And unto the angel of the church in Thyatira write, These things saith the Son of God, who hath his eyes like unto a flame of fire, and his feet are like fine brass. Notwithstanding, I have a few things against thee, because thou sufferest that woman Jezebel, which calleth herself a prophetess, to teach and to seduce my servants to commit fornication and to eat things sacrificed unto idols. Ready? 21, begin. And I gave her space to repent of her fornication, and she repented not. Mga muyo kita, amay namon nga balaan, nagapasalamat kami sa sininga adlaw, kay sa piyak Ginoo sang kainit sang panahon, kag kabudlay Ginoo sang amon nga pagpangabuhi. Ikaw ang Dios nga wala nagpabaya sa amon. Gintipon mo kami sa sininga lugar, gintagaan mo kami Ginoo sang pasilungan, kag maka-fellowship Ginoo ang imo nga mga kaanakan para sa pagsimba Ginoo sa buhi namon nga Dios. Lord, ikaw ang nakakita sa amon nga mga tagipusoon, kabay pa ang amon nga mga pagsimba, imo ini mabaton sa sininga adlaw. Buligi kami nga maintindihan namon ang ginahambal kag mensahe sang imo nga pulong, so that mahimo namon dayon kag maaplikar sa amon nga kabuhi. Ginatugyan ko man ang pagdala sang imo nga pulong, ikaw gid magagamit sang imo kubos nga alagad. Ining amon pangamuyo sa ngalan ni Jesus. Amen. Magapong ko ang tanan palihog. Ang Revelation chapter 2 verse number 18 nagapatuhoy ini sa ikaapat nga church, amo ang Church of Thyatira. So ang Church of Thyatira ari ini sa unhan man lang sang Pergamos. Okay? So gamay nga background sa Church of Thyatira, amo ini siya ang world famous for its turkey red dye, extracted from the mother root. Ang ilang nga produkto, amo ang mga tela. Gahimo ang mga tao digto garment or mga metals. Ang iban nga mga tao, potters, tanners, and bakers. So kung imaginon mo ang mga pangabuhian sang tao, maayo. Do halos tanan may ara sang trabaho. Kag ginatawag man ini nga syudad nga Manggaranon. Pero ini nga syudad pagan man, kay nagasimba man sila sa mga Diyos-Diyos kag ribulto. Ang Church of Thyatira may ara sang first nga convert.
Kabalo ka mo kung sino? Sino ganing babae nga nagabaligya sang tela nga purple? Kilala nyo? Si Lydia. Si Lydia among first convert sa Church of Thyatira. Okay? So, ang Church of Thyatira, known as the apostate church. Anong word nga apostate? Ina balang may ginapatihan ikaw nga kamatuoran, subong, and then sa dason naman nga mga tinion, wala ka nagapati, kagintalikdan mo na to ang kamatuoran nga imo ginpatihan sang una. Amo na ang ginatawag nga apostate or apostasy, turning away from the truth. Karon, kung mabasa naton sa aton nga text, nga may-ari diri correction ang Dios sa Church of Thyatira. Nga nangin apostate ang ini nga church. Ginhambal diri because ginaalaw sang ini nga church ang babae nga si Jezebel. Sino si Jezebel? Si Jezebel ay devotee of Baal, wife of King Ahab, and wicked klase nga queen. Si Baal naman amo ini sa ang Dios sang Canaanites and Phoenician. Ginatawag ini siya nga the God of wealth, God of power and materialism. And ang principle ni Jezebel na infiltrate niya ang church. Kag ang mga sumilimba nagaluya, kag nagatalikod sa kamatuoran. Amo na ginatawag sila nga the apostate church. Aring question, how do we allow Jezebel to influence our church, our life? Mambal kita, pastor, paano naton ginaalaw si Jezebel? Si Jezebel, dugay na to yan napatay. Pero nga ginahambal man ni siya gyapon na hasta subong sa the book of Revelation. When you say Jezebel, it means ang iya nga espiritu, ang iya nga prinsipyo, ginakabuhi sa gihapon sa mga iban nga Kristohanon. Kag paano naton ginaalaw si Jezebel nga mag-influence ang aton nga church? I have 3 points. Number 1, ginaalaw naton si Jezebel nga mag-influence sa aton nga church if nagatuo kita sang salvation through shallowness. Anong butsilingon sang shallowness? When you say shallowness, it means surface, nabaw, hollow, wala sang unod, hindi madalom. Shallow, it means ara lang sa may babaw, wala ka nagkutkot sa dalom. And kadamo sa mga church subong nga nagatudlo sang salvation through shallowness. Lantawan nato ang ginhambal sa Revelation chapter 2, verse number 20. I-shortcut naton sa second phrase. Sila niya, which calleth, si Jezebel, among woman, calleth herself a prophetess. Ginakabig yang iya kaugalingon nga isa ka propeta, ini nga babae, and to teach and to seduce my servants. Siya ang nagatudlo, siya ang naga-influence sa mga anak sang Dios. So ginatawagin na naton salvation through shallowness, and beware of the teaching of salvation without repentance. May mga church nga nagatudlo nga pwede ikaw maluwas bisan hindi ka maghinulsol. Pwede ikaw maluwas bisan hindi ikaw luyag magsunod kay Jesus. Kadamo nagatudlo nga ang salvation kuno maangkon mo without repenting. And iban diri nagatudlo nga ginapihak nila ang pulong sang Dios. Iniya ginambal niya ni Paul. Iniya ginambal niya ni Jesus. Ti hindi tayo pagsundon ang ginahambal ni Jesus, kay hindi na para sa aton subong. Si Paul lang iya ang aton nga sundon. Kay siya ginaya ang ginpadala sa aton.
Damo-damo na church nga nagatudlo sa amo sina. But look at the book of Acts, chapter 20, in verse number 21. Matuod gid man bala nga may kaluwasan bisan hindi ikaw maghinulsol? In ang Acts chapter 20, verse number 21, kabalo kamo kung sino naghambal sini? Sino kabalo kung sino naghambal? Si Apostle Paul, ginsulat ni Luke. Siling ni Paul, testifying both to the Jews and also to the Greeks. Anong iya gina-testifying? Repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. Ang isa ka taho nga gusto magtuo kay Lord Jesus Christ, ano ang bal ni Paul? Kinanglan maghinulsol sa iya nga sala. Kag ang ginahambalan niya hindi lang mga hintil. Ano ang balya? Both to the Jews and also to the Greeks. Wala inipili nga mensahe. Ang tanan nga gusto mangin anak sang Dios, kinahanglan maghinulsol sang iya nga sala kun tudtuod siya nagabaton kay Lord Jesus Christ. Lantaw nato ang ginhambal ni Jesus. Luke chapter 5 verse number 32. Jesus said, I came not to call the righteous. Wala nag-abot diri si Jesus, wala siya nanaog sa kalibutan para tawagon ang mga matarong. Ano iya ginambal? But sinners to repentance. Karon, amo ni ang question. Kung hindi ikaw yang maghinulsol, gusto mo lang kaluwasan, hindi kaya maghinulsol sa imo sala, ano ikaw? Ang gwa mo, hindi ikaw makasasala, di ba? Hindi ka makasasala kaya hindi kaya maghinulsol mo. Pero ang ginkadto ni Jesus, para kay sino? Para sa mga makasasala. Di bala nagatuo kita kay Jesus nga siya nagkari sa kalibutan kag nagpalansang sa cross? Para kay sino? Para sa aton. Kag siling ni Jesus, para sa mga makasasala nga hinulsol. Kinanglan gid taya maghinulsol sang aton nga mga sala. And another, ano ang mga shallow nga mga pagtudlo? Siling nila nga si Paul lang gid ang aton subong nga sundon. Wala na sang iban. Kay si Paul lang gid ginpadala sa aton. May ara nga mga makita mo na sa Facebook and social media nga nagatudlo nga the danger of the red letters. Kabalo kamo kung ano ang abot silingon sang red letters nga makitaan sa Bible? Kung red letters gani, sino na naghambal? Si Jesus. Okay. Ang hambal diri sang ilang nga pagtudlo, halong kamo nga magbasa kag magtuman sa mga red letters, it means sang ginhambal ni Jesus. Kay si Jesus, hindi na ya para sa aton. Si Paul ya ang para sa aton. You see? Amo ina ang mga shallow nga mga pagtudlo parte sa kaluwasan. Now, lantawan nyo. Diri sa may Acts chapter 17, may mga grupo sa mga tao, ginatawag ini nga Bereans, si Paul ginpadala digto sa ila. Diri sa may Acts 17 verse 10, and the brethren immediately sent away Paul and Silas by night unto Berea. Ginpadala sa mga grupo, sa mga apostles, si Paul and Silas sa may Berea, who coming thither went into the synagogue of the Jews. Nag-abot digto siya sa mga pagtililipon sa mga Hudiyo. Karon in verse number 11, ining mga Bereans, gintawag ini, these were more noble than those in Thessalonica. It means,
Ang Bereans, mga maalam, ini sila kag mga taas tinunan. Because, ginambal diri, in that they received the word with all readiness of mind and search the scriptures daily whether those things were so. Anong iabot silingon diri? Sang nag-abot digto si Paul sa Bereans, nabatian sa mga synagogue of the Jews ang wali ni Paul. Pero ini sila nga Bereans, wala sila anay nagpati, wala sila anay nagbaton sa ginhambal ni Paul, ginhusisa nila anay ang ginahambal sang pulong sang Dios kung ang ginahambal ni Paul ari sa pulong sang Dios. Tinga, may mga nagatudlo nga si Paul lang gidaton si Paul. No, ang tutuod nga mga Kristohanon, ang mga noble nga mga Christians nagalantaw sang pulong sang Dios sang sa magpati lang sa ginatudlo sa ila. Bisan si Paul nagapaidalom gani sa ginahambal sang pulong sang Dios. Hindi nga siya gidya ang dapat nga sundon. In 1 Timothy chapter 6 verse 3 and 4, if any man, siling ni Paul, kung may ara man sang bisan sino nga taho, and consent not to wholesome words, even the words of our Lord Jesus Christ, and to the doctrine which is according to godliness, ang ina nga tawo nga wala nagakonsulta, naga-agree sa ginahambal ni Jesus. Anong klase ng tawo? He is proud, knowing nothing. Imagine, wala ka na balaan. Doting about questions, strife of words, whereof cometh envy, strife, railings, and evil surmisings. Siling ni Paul, hindi na pagpatihi nga taho. Kung nagahambal sila nga wala nagakonect, kag wala nagakonsulta, nagasang-ayon sa mga ginahambal ni Jesus Christ. So halong kita, basi may espiritu ni Jezebel nga magtudlo sa aton sa amo ina klase nga doktrina nga pwede ikaw maluwas nga hindi ka maginulsol. Nga si Apostol Paul lang ang dapat nga sundon. Si Jesus siya hindi. Now, ang 1 Corinthians chapter 15, gusto ko ni itudlo sa inyo because para mangin aware ka mo. Ang 1 Corinthians chapter 15, kadamo nagasiling nga dapat ang mga tumuluo or ang taho dapat diri lang ang ilatuuhan para maluwas. Basahon mo na ang verse 1 pakadto sa may verse number 3, nagatudlo dira nga si Jesus napatay, si Jesus ginlubong, kag si Jesus nabanhaw sa ikatatlo nga adlaw. And kadamo gatudlo nga amo na ang kaluwasan. Yes, insakto ina. Amo na ang aton kaluwasan. Pero part lang ina sang kabilugan sang mensahe sang kaluwasan. Kay kung lantawon mo ang sugpon sang 1 Corinthians 15 in verse number 57, ano ginambalya? Amo ni sabala ang ginambal ni Paul nga, in a moment, in a twinkling of an eye, islan kita sang Dios. Islan aton nga lawas. Kag saling niya sa may 57, salamat sa Dios nga naghatag sa aton sang kadalagan paagi sa aton Ginoong Heso Kristo. And that's the gospel. Amo na iya ang kabugusan sang gospel. Hindi nga digto ka lang hasta sa verse number 3. Sila nga pagid sa may verse number 58. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Anong ginatudlo diri sa 1 Corinthians 15?
nga batunon mo si Jesus nga siya ang imo nga Ginoo. Gin-emphasize sagid, Lord Jesus Christ. Hindi lang napatay ginlubong na banhaw. Ang napatay ginlubong na banhaw, siya ina ang aton nga Dios nga manluluwas, siya lang na isa, kag siya ng aton nga Ginoo. That is why kinanglan ta mag-repent, kinanglan ta magsunod sa iya, because He is our Lord. No wonder siling ni Paul in Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Ang taho nga nagatuo sa siningangalan, maluwas siya. Anong meaning sa siningangalan? Permita ni ginapamatian. Ang Jesus, ang iyang meaning, kinanglan nga tuuhan mo nga si Jesus Dios, kag siya amo ang manluluwas. And then ang Christ naman, siya lang gid isa ang imo manluluwas, wala na sang iban. Isikway mo to tanan, kay siya lang gid isa makaluwas sa imo. And then another, ang Lord means master. It means may lordship siya sa imo nga kabuhi. Kinanglan naton magsunod sa iya. Ang tao nga naluwas, ang tudtuod nga nagtuo, ginakabigyan na nga si Jesus nga Ginoo. That is why bag-o ang iya nga kabuhi. Gasunod kay Jesus ang iya nga kabuhi. In Luke 6 verse number 46, si Jesus nagsiling, nga asagi kamo tawag sa akon, Ginoo, Ginoo. Pero wala niyo man ginasunod ang akon ginahambal. You see, ang lordship ni Jesus importante sa mga tanan nga nagtuo sa iya. Because part ina sang ginbaton naton kung sino siya. Ikaduha, paano naton ginaalaw si Jezebel nga mag-influence sa aton nga church? Number 2, kung nagapractice kita or nagaalagad kita sa Dios nga wala matinluan ang aton nga kabuhi. Hambal diri sa Revelation chapter 2, because thou sufferest that woman Jezebel, which calleth herself a prophetess, to teach and to seduce my servants to commit fornication. Ang spirit ni Jezebel nagatudlo sa mga anak sang Dios nga pwede ka mo kaalagad sa Dios bisan mag-commit ka mo fornication. Okay lang na basta nagasimba ka. Okay lang na basta nag-serve ikaw. Okay lang na basta nagahatag ka offering. Pag gusto ka na da sang imo nga ginahimo, basta nagtuo ka kay Jesus, kag nagasimba ka, ayos lang na. Wala na kaso. Amo na ang espiritu ni Jezebel nga ginatudlo iya sa mga anak sang Dios nga kung maghimo sang sala, wala sang accountability. Pabayaan ka lang sang aton nga Ginoo. And amo na ang espiritu ni Jezebel. Nantawa bala si Apostle Paul. Si Apostle Paul nagsulat sa may 1 Timothy chapter 5 in verse number 22. Naghambal siya, Timothy, lay hands suddenly on no man, neither be partaker of other man's sin. You keep thyself pure. Tipigi ang imo kaugalingon, nga mangin matinlo ikaw. Kay hindi pwede nga makaalagad kita sa Dios nga higko aton nga kabuhi. Hindi ya kita sina pagbatunon. Nadumduman ko sa isa ka church, hindi ko lang pagsugid kundi ayon, pero dire lang na migo ko man na. Nag-share sila nga ginkadlawan niya na lang kay may nagsimba sa ila kag nagpakilala nga isa ka Christian. And then sa ila abi ginapagustuhan kung sino ma special number bisan wala nga preparasyon. Tinag-volunteer tong isa nga ma special number.
Ati kadto sa tunga. Dugay-dugay ang ginkantaya kabalo kamo kun ano? Ang kanta ni Mariah Carey nga Hero. Ang isa pagid lain naman ang mga Domingo, nagsaka sa tunga, nagkanta sang special number Ave Maria. You see? Dapat kung gamiton kita sang Dios, napiparar aton kabuhi kag natinluan. For example, diri sa aton kung pagustuhan tabi kung sino lang maghambal, naka-online pa nga daan. Hindi ta na mabawi. Yan ano yung mga taga-cornerstone, may mga lain na sila nga doktrinada or mga kung ano dang ila ginahambal. No, dapat gina-program, ginapasunod, kag ginasigurado nga amo lang ni, amo ni dason, wala na dayon. Okay? Amo na sa church. May nadumduman man ko nga sa isa ka church kay kumo siman damo kwarta kag nagsulod sa church baguhanon ginhimo nila deacon ginsaligan nila. Kaya kung nagdugay naman naglambot naman binulan ng aten-aten sang siman nga ginhimo nila deacon siling la do ka bright kay Brad, do ka nami mag-English, sige mo on tani nga deacon. One time nagpray sila. Small lang small group lang, kaptanay kamot. O sige papangamuyon naton si Brad nga siman, ang aton nga deacon. Nagpray sa birthday sang isa, sila nga Lord, salamat gid sa sining nga tion nga birthday ni Brad. Nalimtan niya ang ngalan ni Brad sino ganing Lin. Umuyayaw sa. Hindi pwede nga kumo bright ang tawo o kung engineer o kung doktor o kung businessman damo kwarta o kung nami mag-English, himuon mo na dayon leader sa simbahan. Wala pa na yan nag-mature ang iya spiritual life. Bisan ano kagrabe aton nga abilidad, bisan ano pa kita kanami maghambal o kung magwali, you are nothing but a good speaker. You are nothing but a good performer or a good singer kung wala nag-change ang imo nga heart, kung wala pa ikaw na tinluan ang imo kabuhi sa Ginoo. Ano ang bali po sa 1 Corinthians 13? Though I speak with tongues of men and of angels and have not charity, I am become a sounding brass or tinkling cymbals. Pamatiin nyo blang generator? Nami pamatian? Monotone, gahod, katalaka. Amo na ang aton kabuhi kung wala matinluan ang aton nga tagipusoon samtang nag-aalagad kita sa Ginoo. And amo na ang mga taho digto sa Church of Thyatira. Amo na gani mga utod ko. Kung magsimba kita dire, kung Domingo, wala ka gasimba to impress other people. Wala kita gasimba nga i-impress ta aton man nga kaugalingon. Kung magsimba ka malang dire para magpalipas oras o kung magpakita sang aton nga talent, may showtime man nga pwede dira, di ba? May programa na yan si Vice Ganda nga pwede dira magpasikat. Pero hindi na yan pwede dire. Kay ma-offend ka lang sa mga ginawali ko, kay pila kadlaw, malai lang buot mo. Tutuod na. Nagasimba kita dire because we worship our Lord Jesus Christ. And kinahanglan naton kay uhon ang aton nga kabuhi tinluan para mabaton kita sang aton nga Dios. Si Charles Haddon Spurgeon ginakilala ini nga the Prince of Preacher. Patay na ni siya, pero well-known ini siya nga evangelist and preacher sa iya nga time. Naghambal siya that the gospel which does not save from sin is not the gospel of the Son of God. Ang maayo nga balita nga wala nagabag-o sang aton kabuhi
Hindi ina siya maayo nga balita sang aton nga Dios. Because ano balang rason nga nagkadto diri si Jesus sa kalibutan? Ginhambal na sang angel to save His people from their sin. It means ang tuyo ni Jesus nga bag-uhon kita. Atong daan nga ayban gusto sang Dios nga patyon na to. Ang daan nga ikaw, ang daan mo nga gawi, gusto sang Dios nga wala na to because bag-o na subong ikaw kay nagtuo na ikaw kay Lord Jesus Christ. Justification and sanctification are inseparable. Hindi mo na sila mabulag. Ang pagluwas sang Dios sa imo kag ang pagtinlo sang Dios sa imo gaupdanay gina. Amo na gani ginluwas siya kita kay gusto ya tinluan kita para magamit siya kita. Tandaan tani utod ko. Si Jesus nagpalansang sa cross kag nabanhaw. Hindi lang para kita dalon sa langit. May tuyo siya nga dako sa aton. Yang aton nga kabuhi mangin kaangay sang iya nga anak nga amo si Jesus Christ. Mabalik kita sa pagiging image of God. Ephesians 5:9, the Bible says, "For the fruit of the Spirit," kung ikaw may balaan nga espiritu, magabunga gid na. "The fruit of the Spirit is in all goodness and righteousness and truth." That is why hindi pwede nga nag-aalagad kita sa Ginoo nga wala na tinluan ng aton nga kabuhi. Siling naman sa 2 Corinthians 5:17, "Therefore, if any man be in Christ," kung ikaw tutuod nga Kristohanon, ano ang balya? Bag-o ka na nga tawo. Hindi ka na pareho sang una. Wala ka nagabalik sa imo nga sala nga daan. Because all things are passed away, and behold, all things become new. Nagabag-o ang aton nga kabuhi. Colossians 2:6, "Kung ginbaton gid man naton si Kristo Jesus nga Ginoo." Ano ang balya? Same gyapon ang meaning. Kung ginbaton naton si Kristo Jesus nga aton master, ano ang balya? Magakabuhi kita upod sa iya. So hindi pwede nga digto man tagyapon sa dati na naton nga pagpangabuhi. Hindi pwede kita kasunod kay Jesus nga wala na tinluan ang aton nga kabuhi. Siling ni Jesus sa may Matthew 7:21 through 23. "Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven." Hindi tanan nga nagatawag sa kay Jesus, Ginoo, Ginoo, makasulod sa langit. Kundi siya nga nagahimo sang kabubuton sang iya amay nga ara sa langit. Amo niya makasulod. Madamo sa mga tao nga maghambal sa akon pila ka adlaw, "Lord, Lord, di bala nagwali man kami sa imo nga ngalan? Lord, di bala nagpangtabog man kami sa mga malain nga espiritu? Di bala, Lord, naghimo man kami sa mga dalagko nga bagay bangod sa imo nga ngalan?" Siling ni Jesus, "Ihambalon ko sila." Sino gani ngalan mo? Kilala ta ka? Siling ni Jesus, "I never knew you. Depart from me. Why? Ye that work iniquity." What silingon mga utod ko, laban-laban ang mga taho nga amo man gyapon iya kabuhi. Laban-laban. Laban-laban lang, hindi ko kasigurado. Taho lang ko yay. Hindi ko niya kakita sang tutuod gid kung naluwas man kun hindi. Pero laban-laban. Wala pa gin bag-o sang Dios. Basi wala balaan nga espiritu dira kay wala ga bag-o.
Ikatatlo, paano ta ginaalaw si Jezebel nga maga-influence sa aton nga church? Number 3, ang ila ginapatihan ngang ila spirituality based on worldly success. Ginabasihan nila, ti lang tawa bala, ginbless ko sang Dios. Nagdamo kwarta ko, nagdako balay ko, nagsadya pamilya ko, ati maayo ang ginahimo ko sa mata sang Dios. Amo na ginabless ako. Bata ako sang Dios, kinagmanggaranon ko. No, hindi amo nang balasihan. Maybe ginbless siya giman ka kay bata ya ka. Pero hindi ina ang balasihan gid. Siling sang verse number 20, because thou sufferest the woman Jezebel, which calleth herself a prophetess, to teach and to seduce my servants to commit fornication and to eat things sacrificed unto idols. Kabalo ka, si Jezebel, ang mga alagad sang Dios, ginapangpilit ya nga maghimo sang sala. Ginatagaan niya chicks para i-curse sila sang Dios. And then ginapakaon niya sa mga pagkaon nga ginahalad nila sa ilang mga Diyos-Diyos. Amo na si Jezebel. Sang una nga time, sa time sang Thyatira nga church, ang mga tao dira halos pagano. Nagapatay sila sang sapat, nagaihaw sila, kag gina-offer nila sa ilang nga Diyos-Diyos. Ang iban nga mga parte sang lawas sang sapat, ginaluto nila kag ginapakaon sang mga tawo sa ila palibot. Karon kung hindi ikaw magkaon kay Christian ikaw, kay balaan mo nga sala, anong himuon nila sa imo? Kontrahon kanila. Ang negosyo mo hindi nila pagsuportahan. Hasta nga maputo ikaw sa negosyo, kay hindi ikaw belong sa ilang circle. Kay wala kaya nag-upod sa ilang pista. Wala kaya nagasimba sa ilang Diyos-Diyos. Wala kaya nag-practice sang ilang tradisyon. So mapigado kagid. So ang ginahimo sa mga tumulo sa una, para magmanggaranon sila, ikaon man to sila sa pista Kadto man to sila Enjoy man to sila sa mga festivals and activities. And gamanggaranon sila. And they think nga ginabless man sila gyapon sang Dios. Nantawa bala si King Saul. In 1 Samuel chapter 15, si King Saul ginsugo sang Dios nga pamatsyon ang tanan nga mga Amalekites. Hindi pagbilinan, tanan nga sapat, tanan nga lalaki, tanan nga babae, tanan nga kabataan, pamatsyon. Bisan mga sapat nila, kag mga tanga nila, pamatsyon mo na. Siling sang Dios. Siling ni King Saul, yes boss. Grabe, excited sa. Sunod yang Ginoo. Ginkastigo ya ang Amalekites, pero ginbuhi ya si King Amalek. Si King Agag, ang king sang Amalekites. Tapos, wala yaman ginpatay ang mga pinatambok nga sapat. Siling sa Ginoo, ubusan nyo na patay, pero ginbilin niya. Nagabot ang tion, si Samuel nakita ya ini. Siling ni Samuel, King Saul, ano ning ginhimo mo? Siling sang Dios sa imo, kaklaro sang iyang mando, nga ubuson mo tanan pamatsyon. Nga aginbilinan mo na. Siling ni King Saul, balaan mo, ining mga tambok ni nga karniro, mga baka, i-offer ni namon sa imo nga Dios. Siling dayon ni Samuel, gin-disobey mo ang aton nga Ginoo. Nantawan niyo bilang istorya. Nagmando na ang Ginoo nga pamatsyon mo na ganing ang sapat. Kaya hindi yan na mabaton. Karon kwaon mo pa kag i-offer ya naton sa iya. Ano klase ng istorya? Ginsikway na gani isang Dios. Siling ni Samuel kay King Saul.
Hath the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? Mas importante pa nga maghalad kita sang offering sa Ginoo sang sa magtuman sa iya? Siling ni Samuel, lantawa, ang pagtuman mas maayo pa sa sakripisyo. Kag ang pagpamati sa aton nga Dios mas maayo pa sa pinatambok nga kanding nga imo ihatag sa iya. Abi ni Saul, bangod kay nakahimo siya sang maayo nga bagay, ginsunod yan ang Ginoo. Abi ni Saul, kay nagdaog siya sa gira, okay na sa Dios, kag pwede yan na malapas ang mando sang Ginoo. Siling ni Samuel, nagrebelde ikaw sa Dios. For rebellion is as the sin of witchcraft, and stubbornness is as iniquity and idolatry. Because thou hast rejected the word of the Lord, He hath also rejected thee from being king. Now, ano natabo kay King Saul? Napatay siya. Ginbuslan siya sang shepherd boy nga mo si David. Bisan ano pa ya kataas aton posisyon. Bisan ano pa taya ka powerful kag healthy. Kung hindi na ya gusto ang Dios sa aton, way siya labot. Islan niya kitaya aton. Siling sang 1 Timothy chapter 6 verse 5. Perverse disputings of men of corrupt minds and destitute of the truth, supposing that gain is godliness. Nga abi nila, ang paminsar nila, nga kung gamanggaranon ikaw, nalipay ang Diyos sa imo. Amo nang nanamian sang Diyos sa imo. Gain is godliness. Pero siling ni Paul, from such, withdraw thyself. It means, palayui ina nga mga pagpati. Mga utod ko, halong kita sa mga prosperity gospel nga ginatudlo sa aton. Nga magsiling, kung anak ikaw sang Diyos, pamanggarununo niya ka. Okay man na, kay ang Diyos kasarang man na, ara man na sa iya promesa, pero hindi ina ang balasihan. Kung anak ikaw sang Diyos, i-bless siya ikaw sa amo sini. Kung anak ikaw sang Diyos, mangin malipayon ikaw sa pangabuhi. Pwede man na, pero hindi ina ang balasihan sa pagiging approved naton sa aton nga Diyos. Ang balasihan, kung nagatuman kita sa iya nga pulong kag sa iya nga mga mando. Even sa church, in 1 Peter chapter 5, kadamo ikaw sang church nga makita subong nga nagatudlo about prosperity, about feeling good. Kadto ka mo diri kay makabatsyag ka mo sang maayo. Ang iban maayo man, kag tsakto man ang ilang ginatudlo, pero importante gid nga ara gid sa pulong sang Dios ang aton ginapatihan. In verse number 2, siling ni Peter, ginatudlo ya ini sa mga leader sa church. Siling ya, pakaunon ninyo ang mga katauhan sang Dios, ang panong sang Dios, flock of God, which is among you, taking oversight thereof, not by constraint, it means wala pilitay, but willingly. Sa church, hindi ka man kapamilit. Kung ang mga young people na to, hindi mag-practice choir, kailangan mo na kigan, kay may ginikana na sila. Not by constraint, but willingly. Voluntary malang pag-serve na ton sa Ginoo. And then he said, not for filthy lucre. Ang leader dapat, hindi dasig sa kwarta. Mambal sabi nga, sa dason bulan, birthday ni pastor nyo, dapat tagaan nyo ko sang bag-o nga salakyan. Dason simana, birthday ka bata ko.
Dapat ma-raise ka mo sang fund nga 100,000. Amo ni ang ginhambal ni Apostle Peter. Not for filthy lucre. Hindi sa pag hamham or pag-angkon sa mga kwarta, but of a ready mind. Handa siya mag-alagad. Neither as being lords over God's heritage. Hindi siya boss sa mga taho sang Ginoo. It means wala right ang pastor kung ano ang personal niya nga gusto, hindi niya pwede ipilit sa inyo. Kung magambal ka mo nga, pastor, masaylo na ko simbahan, uy kaso, hindi ta ka mo pagkigan. Kaya hindi ako nagapanag-iya sa inyo. Inyo na iya kalag. Ang akon obligasyon, mag-alagad sa inyo, mag-feed sa inyo sang pulong sang Dios para mag-grow kamo. Kung wala na kamo nag-grow diri, pangita kamo sang iban nga church nga mag-grow kamo kag mapuslan kamo sang Dios. Hindi ko mangakig. Hindi ko mangakig. Sila niya, but being ensamples to the flock. Ang kabuhi isang leader dapat ihimplo sa mga anak sang Diyos. Hindi siya ang boss. Hindi siya makasiling ako dapat mapapangalan sa bata mo. Dapat ako masunod kung sino pangasawahon mo, sino pamanahon mo. Wala right ang pastor dira, imo na iya kabuhi. Ang pastor maga-guide, maga-feed sang kamatuoran. You know what? Hindi goal sang cornerstone magdamo-damo or magirinutok kita diri. Tandaan nyo na. Hindi goal sang aton nga church nga punon init. Kung amo na matabo, nami gid gusto ko na nga magpuno kita diri hasta mag-alalawas sagwa. Gusto ko na. But our goal that the life of each and everyone here is to be conformed in the image of Jesus Christ. Ang aton gid tuyo ngang tagsa kakabuhi diri magbag-o, magtransform nga mangin Christ-like kita. Anon mong damo-damo kung damo lugtasan? Di bala? Ano mong damo-damo kung wala tag-insindihanay? Kundi gamo lang guaya? Tapos man lang magpadamo tawo mo? Di bala? Ang balon ta si Brad Alvin, kada Domingo, padala ka dilitsyon. Lantawan nyo kung hindi magdamo. Tasig lang na yung magdamo kung may pagkaon. Mga hatag kita kwarta, bulig, damo na di makadto. Yung pamangkot, tutuod na sila bala. Nagasimba sa aton nga Ginoo. Ba sila ay na yung ginalagas nila? Before ako mag-end, i-share ko na yung ining nga tao sa inyo. Ngalan niya si Elpidio Deo Macalma. Ang ini nga taho isa ka Pinoy, Filipino journalist and broadcaster in DZRH. Ano ang ginhimo sang sini nga tawo? Ini nga tawo isa ka Kristohanon. Bilang journalist, bilang broadcaster, ginpasan niya ang responsibilidad nga gintugyan sa iya sang Dios bilang anak sang Dios. Kabalo ka mo anong ginhimo iya? In the 90s and early 2000, Deo Macalma used his popular morning program, iban sa inyo gawin nakabati sa iya, ang iya program, Damdaming Bayan, to highlight the accessibility of adult magazines, often referred to as bold magazines, in the Philippines. To minors, he argued that these materials were being displayed on lower shelves where children could easily see or reach them. Sa Manila at that time, damo na tuya 7-Eleven. Kada programa ya sa DZRH, ginabiraya ini nga company, ang 7-Eleven, nga naga-display sila sa mga pornographic materials kag pwede malambot sa mga bata kag baklon ang 7-Eleven.
Sa una na nga time. Karon, anong natabo? The Southland Corporation, amo ning mother company sang 7-Eleven, announced it would stop selling adult magazines like Playboy and Penthouse in its 4,500 company-owned stores. Kag sa sini nga time, nagbatyag ang 7-Eleven company sang kaputo. Why? Because sa sini nga taho nga ginabatuan niya ang righteousness nga implement. Siling diri sa istorya, his success was a testament to the DZRH effect because his show reached the provinces and the grassroots level. He could turn a corporate policy into a national moral debate overnight. To this day, his advocacy is cited as one of the reasons why major Philippine convenience store chains maintain a more wholesome shelf selection compared to their counterparts in other countries. May makita ka mo subong display sa 7-Eleven sa mga porn magazines. Wala na, no? Kaya ara na sa cellphone. Pero sang una, amo ini nga taho ang rason nga agindula sang 7-Eleven ang ilang pornographic magazines. You see, ang hindi masarangan himuon sang gobyerno, mahimo sang isa ka taho sang Dios. Kagamo man ina ang ginalauman naton sa sininga church. Bisan isa lang kabilog ang matudtuod nga magbag-o dire, it will make a lot of difference sa aton nga pungsod. Hindi ni padamo-damo mga utod ko. Pero gapati ko, kung may isa ka taho, isa ka pamatanon, isa ka kabuhi ang tudtuod nga magbag-o, dako-dako ang mahimo niya sa aton syudad, sa Iloilo, sa pungsod sang Pilipinas. Siling ni Jesus, tandain niyo ang ginambal ni Jesus sa may Matthew 6:33. Very common verse, kag sa ulado naton initanan. Ano ang bali gani? But seek ye first the kingdom of God. Pero wala lang nag-stop dira. Ang pangitaon ta, ang ginharian sang Dios and His righteousness. Pagkamatarong sang Dios sa aton kabuhi, nga ginakabuhi. And all these things shall be added unto you. So how do we allow Jezebel to influence our church? Kung ginapatihan ta nga ang salvation paagi sa easy believism. Ina ba lang magbayaw ka lang sa imo kamot, mambalin sa, ati naluwas ka na, kaya nagbayaw ka na to. Ginbaton mo si Jesus, okay, anak ka na sang Dios. Without changing sang life, sang isa ka tawo, without knowing kung ano gid kag sin o gid si Jesus. That's salvation through shallowness. And number 2, if we practice service without sanctification, galagad ta sa Dios, pero wala ta matinluan ang aton nga kabuhi. And number 3, if we believe that spirituality is based on worldly success, wala dira nakabase ang aton pagiging mature Christian. Being a Christian is better to lose our financial standing than to lose our faith and the approval of the one with eyes flaming. Okay lang, bilang isa ka Kristohanon, okay lang
ngang aton nga income, ang aton nga pangabuhian, hindi gawa dako aton nga kabi o ginansya. Ang pinakaimportante diri sa tanan, nga approve kita sa aton Ginoong Hesukristo nga ang iya mata among nagakalayo. Mga muyo kita, amay namon nga langit non, we thank you sang imong nga mensahe sa sini nga adlaw. Buligi kami Ginoo nga mangin maminatud-on sa amon ginahambal kag sa amon ginakabuhi. Kag subong man Lord, mangin maminatud-on man kami sa imo nga amon ginaalagad. Kabay pa nga kun kami nagaserbisyo sa imo, makita sa amon nga kabuhi nga kami isa ka good example kag takos Ginoo nga sundon kag maka-encourage sa iban nga mga kauturan. Lord, please enable us and empower us to serve you more and to let our light shine before men. This we pray in Christ's name. Amen and amen. We praise holy